Magandang araw po sa ating lahat. Andito naman po tayo sa Usapang Politika dito sa YouTube at sa Facebook. Ito po si Professor Tonton Contreras at makakasama nyo na naman ako ngayon. Kumusta na po kayo? Medyo gumagaling-galing na talaga yung aking yung aking pisngi. Hindi na masyadong malaki yung mga tekla. Anyway, andito naman po tayo sa COVID-19 dito sa Omicron variant. Kahapon 98 new cases dito sa Los Baños. Lampas na po ng 300 ang active. Sa Pilipinas naman 33,000 plus yung new cases kahapon. Well, nakakapangamba kasi baka dumating pa, umabot pa yung 33,000 yan, Baka mag 40,000 pa yan, mag 50,000. Pero sabi naman ng mga eksperto, naman daw, malapit nang mag-peak. In fact, baka sa Metro Manila daw nagpipeak na o magpipeak na kasi lumampas na naman 50% yung positivity rate. Sana naman nakaka-depress pero ang nagiging source na lang ng pagiging optimistic ko, yung hope ko, source of hope, is that the variant, the Omicron variant, which is now declared to be the dominant variant in the Philippines, is known to just have mild or asymptomatic effects on people. In fact, that's very true dito sa Los Baños. Doon sa mga active cases ngayon, yung mga 300 plus na active cases, lahat yun either asymptomatic or mild. Of course, may ilan na namatay na severe, pero yun yata yung mga matatanda, may mga comorbidity at ang iba pa nga yata ay hindi pa vaccinated. So yun na lang ang pinagkukunan ko ng ng hope. Kasi sa totoo lang, we deserve this naman actually. Kasi marami sa atin ang mga nagparty din nung December, hindi lang naman po si Poblacion Girl lang nagparty at nag-take advantage ng privileges. Tayo po talaga, marami din sa atin, kami nga po, pumunta din kami, nagbakasyon. Kasi nga naman, para rin tayong nakulong na matagal. Kaya yung sa pananabik na makalabas, makamunta sa mall. Pero ganun pa man, hindi na po panahon ngayon para magsisihan. Ano na lang natin, mag-iingat na lang po tayo. At nakikita ko naman na pagkatapos nitong phase na ito ng surge, ang mga nababasa po kasi parang ganun daw ang pandemic, ang virus na pag nagka-pandemic stage, darating ang panahon na mabilis siyang kumalat pero mahina na. To a point na nagiging endemic na siya, parang katulad ng flu at sipon. In fact, maraming tao ngayon, ang tingin ko, underreported pa yung 33,000 na yan. Kasi maraming mga taong nagkakasipon at nagkakaubo, pero hindi naman nagpapatest. So hindi natin alam kung yung by flu o kasi uso din naman ng sipon, uso din naman ng flu. Yun ba ay Delta ba? Omicron variant? Hindi natin alam. Okay. So anyway, yan lang po, paalala lang sa atin. Patuloy po tayong mag-ingat, mag-wear po na lagi ng face mask. Huwag na po muna lalabas kung hindi kinakailangan. Sa ibang araw na natin pag-usapan yung debate tungkol sa dapat bang pagbawalan ang mga hindi vaccinated. Nabanggit ko na yan dito sa usapang politika. Pero ngayong araw kasi iba ang gusto kong pag-usapan natin. Ito po yung tungkol sa dalawang issue ngayon sa magkabilang panig kay Bongbong Marcos at saka kay Leni Robredo. Yung issue kay Bongbong, yung hindi niya pagdalo sa pre-trial conference na mga kasong isinampa sa kanya, yung mga disqualification cases na isinampa sa kanya sa COMELEC. Yung merong pre-trial conference, yung isang division o mahawak ng tatlong kaso niya, hindi siya naka-attend dahil nagkasakit siya. O di umano yung nagkasakit siya. At nagpakita siya ng medical certificate. So mamaya pag-uusapan natin yan. Ito naman kay Leni Robredo, yun naman kanyang, di ba nabanggit ko na yan nung huling usapang politika, yung kanyang video na kung saan kamali siya
Na-refer niya yung vein na nerve at yung arm splint, ginawa niyang tourniquet. Tapos, lagi niyang nire-refer yung kanyang, left na right niya. Okay, so, talagang dalawang issue na gusto kong bigyan ng pansin. Kasi, may mga tao kasing kinikriticize ako eh. Alam ko naman akong kinikriticize, yung iba diretsahan, yung iba nagpaparinig na parang bias daw ko kasi bakit daw si Bongbong Marcos pinagtatanggol ko. Mantala si Leni Robredo ay tinitira ko doon sa isyong yon. Na parang lumalabas daw ang bias ko. Sa totoo lang, napapagod na akong sagutin ng mga ganyang mga paratang eh. Kasi unang-una, hindi ko sinasabi na wala akong bias. Kasi mga political analysts na nagsasabing wala silang bias, yan po ay nagsisinungaling. Wala pong political analyst akong kilala na walang bias. Yung mga iba nagpapanggap pero alam ko na sila ay si ganito, maka BBM yan, si ganito, maka Leni yan. Alam ko naman yan, ito galit kay Marcos. So, huwag na tayong maglukuhan. Kung naluloko natin ang ating mga manonood, ay yung mga nakakilala sa isa't isa, alam natin kung saan tayo nanggagaling na politika. Kaya utang na loob. Kayo huwag kayong magpapaniwala sa isang political analyst na nagsasabi na siya ay nasa gitna. Iba yung neutral o objective sa walang bias. Kasi ang mahirap maging objective sa larangang ito namin. Meron ka siyempreng pinapaboran, meron ka pinapaborang ideolohiya, meron ka pinapaborang framework. Yun na lang, bias na yun. Okay. So ayoko nang belabor yung point na yun. So hindi ko tinatagon may bias ako. Pero ang bias ko lagi, consistent ako sa katotohanan. In effect, ang bias ko is always for truth and facts and for evidence. And for logic and reason. So, kung sino man ang kampihan ko, ang ibig sabihin niyan, yun ang naging resulta ng masusik kong pag-aaral sa isang issue. At hindi ibig sabihin kapag binabatikos ko isang tao, ay forever ko na siyang babatikusin. Katulad ngayon, hindi ibig sabihin na porket didepensa ko si Bongbong Marcos sa usapin ng kanyang hindi pagdalo o pagsipot doon sa hearing na kindak ni Weng Guason, ay ni Commissioner Rowena Guanzon ng COMELEC. Ay ibig sabihin yun, nakakalimutan ko na yung mga issue ko sa kanya, katulad ng hindi niya pagkilala sa mga pagkakamali ng tatay niya doon sa pag-misrepresent niya kanyang degree. Once noon, na binawi pa nga niya, kinorek niya. At ikatlo, yung hindi na patuloy na pagpa-file ng income tax return, which is basically different from not filing, not paying taxes. Hindi siya nag-evade ng taxes. But he failed to file. Kasi pinaliwanag ko na yan na matagal. So hindi ibig sabihin na kinalilimutan ko yan. Kasi titingnan mo rin siyempre, ano ba yung frequency ng mga nangyayari sa mga kandidato? Kung tahimik sila at wala naman silang ginagawang kapalpakan, hindi ko sila pinupuna. Katulad nung time na si Isko Moreno halos manikluhod kay Duterte para siya i-endorso, di ba pinuna ko siya doon? Di ba? Wala naman ako nababasang masyadong controversial na sinasabi si Manny Pacquiao. Paulit-ulit ko na sinabi ko anong problema ko sa kanya. Ganun din man kay Ping Lacson. Di ba? So, nagiging malinaw na kung ano yung ginawa ng isang kandidato, yun ang pupunahin ko. Itong nangyari kasi kay Leni Robredo, kaya talagang kapuna-puna kasi sunod-sunod yung kanyang mga flaws and gaffes. Kalimutan na natin yung mga dating niyang mga nangyari katulad ng 1,700 na claim niya ng isla ng Pilipinas. 2016 pa nangyari yun. Matagal na yun. So, kalimutan na natin yun. Pero itong recent na nangyari, sa isang videotape, ang dami niyang ginawa. In fact, hindi lang medical. Tungkol din, nakasama din dyan yung issue tungkol sa kanyang miscalculation ng 4 times 40 ay 1,600. Pero syempre, paano mo palalampasin ang isang kandidato na dinadambana ng kanyang mga supporter na henyo, na may 3 doctoral degrees, abogada, ekonomista, graduate ng UP, na halos ipag-contrast mo yan sa kabubuhan ni Marcos, di umano, yung kanyang alleged fake diplomas, natuto namang minister-present niya, at pinuna nga natin yan. Doon sa isang alin na sa totoo lang, sabi ko nga sa column ko, she is like a bad gift that keeps giving. Kasi mo, yung nerve
Okay, alam naman ng tao na ang swero pinapasok sa ugat o vein. Sabi niya nerve. Yung tourniquet, hindi ginagamit yan para ma-immobilize ang arm mo para hindi gumalaw yung naswerohan ka. Ang ginagamit sa arm splint. At hindi ko maintindihan kung bakit lagi hindi namin na-confuse siya doon sa left arm niya sa right arm niya. So, if you are someone who is being imagined and elevated to be that intelligent, then and you are running for president, then it is worthwhile to criticize you for that. And what is even more egregious, ay yung or kapansin-pansing pagkakamali ay yung kanyang pag-uulit na naman ng claim niya na splice yung video niya na 4 times 40 is equal to 1,600. Kasi paulit-ulit na nating napanood yung video, yung original at saka yung kanyang video. Wala po tayong nakitang pagkakaiba. Hindi po pwedeng ma-splice. At naipaliwanag ko na rin po yan sa post ko sa Facebook at yung isang upcoming column ko tungkol din dito. Na yung konteksto ng kanyang pagdidiscuss ay yung epekto ng train law sa rice consumption. Ang sabi niya, dahil sa train law, itong logic, dahil sa train law, tumaas ang presyo na bigas, 4 na piso. Diba? May subsidy na binigay ng gobyerno na 200 per household para tulungan na mag-cope ang tao sa epekto ng train law. Kasi ang train law, tumaas ang buwis. Kaya syempre, tumaas ang mga presyo ng bilihin. So syempre, ang tinitingnan natin yung marginal increase, hindi yung, so 4 pesos ang itinaas na presyo ng bigas. Di ba? Siya pa ngayon nagsabi na 40 a week. Kasi, bakit? Siya mismo yung nagbigay ng datos na 10 kilos ang kinakain ng isang pamilya sa isang linggo. So, saan ang galing yung 40 a week? Di syempre, yung 4 na increase sa price, minultiply ng 10 kilos, 40. Ngayon, para makompute mo yung monthly, imumultiply yung 40 ng 4. Dahil 4 na linggo sa isang buwan. O di lumabas, dapat 160. Nakasya pa namang tugunan o tubusan ng 200. Of course, 200 is kulang talaga sa totoo lang. Kasi yung 160 nga sa bigas pa lang. Paano na yung iba? Pero yung kanyang ginawa calculation niya, 40 times 4 is 1,600. So, ayun. I don't want to belabor the point. But from the perspective of the physical evidence of looking at the video, there is no splicing. And from the logic of the argument that she was making, she was wrong. So, paano yun? Okay, ako sana kakalimutan na dapat natin ito. Petty na yan eh. Pero ang point, inulit niya mismo doon sa video din na yon. Pinatulan niya itong si Quezon Ren, isang nangangantyaw. Meron bang gano'n, napapatulan mo ng isang kinakantyawan ka tapos sasabihin mo na kawawa ka naman, naniniwala ka sa fake news kasi spliced yun. Inulit-uli yung ganong kasinungalingan. So, paano mo palalampasin yan? So, ano bang ibig sabihin? Dapat manahimik tayo samantalang siya eto yung babae na niluluklok ng kanya mga supporter na hindi marunong magsinungaling. Si Marcos, puro kasinungalingan. Na ubod ng talino na pinamana pa nga sa kanyang mga anak. Di ba? Pero meron bang matalinong tao na hindi malaman ang pinagkaiba ng vein sa nerve? At hindi alam na ang swero pinapasok sa vein, hindi sa nerve? So may mga ganong klasika dapat na siguro bumababa tayo sa pettiness kasi yung kanyang mga errors is very, very much basic. Sa mga basic na yan, maging erratic ka, ano pa kaya sa mga complicated? So anyway, ngayon, kinokontrast yan sa fact na bakit ko daw dinidepensa si Bongbong Marcos sa hindi niya pagdalo. Okay, ganito po tayo ang point dito. Una, bakit ba nagiging issue yung hindi niya pagdalo? Kasi kung totoo namang hindi excuse dyan, siya naman yan ang madadali dyan. Maraming consequences ang hindi pagdalo na isang party sa isang proceeding. At alam naman yan ng kung sino mga abogado. Di ba? Alam naman natin sa isang pre-trial conference or any proceeding, ang isang nasasakdal o ang nagsakdal, pwedeng i-representa lang ng kanyang abogado, lalo na kung mayroong dahilan. Ngayon, tama nga naman na talagang sitahin natin yung kanyang lawyer
ni Marcos na nagsabi na hindi po siya pwede magpakita sa kanyang online sa Zoom dahil baka siya makahawa. Sa unang tingin, iisipin mo nga naman, ano ba naman yun? Di ba nakakahawa ba yung nasa Zoom ka? Pero bigla kong naisip, kasi marami mga tao na hindi marunong mag-Zoom o kaya kailangan mo ng assistant. Alam mo itong mga VIP na ito. Yun, ako nakakapag-Zoom ako mag-isa, nasa-set up ko yan. Pero may mga taong kailangan ng assistance. And on issues like legal matters like that, you need other people to be there to advise you on what to do or what to say. Di ba? So, baka naman ganun yung context ng pagkasabi ng lawyer. But nevertheless, sabi ko, nagkamali ang lawyer doon. But yung lawyer ang nagsabi nyo, hindi naman si Marcos. Ba't yung sisitahin si Bongbong Marcos yung lawyer ang nagsabi ng ganun, maliban na kung yun ang instruction sa kanya. But we have no evidence of that. Now, what about the excuse given by Marcos, the medical certificate? Of course, it was dated January 6 that he was already not feeling well. Pero ginagawa ng kwento bakit daw siya nagpa-interview pa nung umaga at hapon. Eh, posible naman yun na ikaw ay may nararamdaman na pero pinilit mo pa rin magpa-interview. At pagkatapos, nung sunod na araw lumala, kaya hindi ka na naka-attend. Kasi marami na akong karanasan ganyan. Sabi ko nga, teacher ako. Kaya marami na akong karanasan mga estudyante na sa isang araw, nakikita mo pa lang sa campus pakalat-kalat, ay sunod na araw ay hindi na nakakuha ng exam dahil may sakit. Di ba? So, pwede naman kasing sila ay may nararamdaman na ng Lunes, tapos gumala pa, lumala. Ayun. Martes, di na nakakuha ng exam, di na nakapag-aral kasi inuna yung pagsa-Starbucks. May karanasan akong ganyan, isang estudyante. Martes yung pa-exam ko, hindi nakakuha ng exam kasi nakita ko pa nga siya ng Lunes, nasa Starbucks, gabi. Eh pero hindi ko na tiningnan yun kasi ang importante, ano yung nararamdaman yun nung Tuesday? Kasi kung Tuesday, meron man siya maipakitang medical certificate na may sakit siya. Abay bakit kailangan nating problemahin yun? And why do we have to question the legitimacy of the certificate and even question the credibility of the doctor giving it? Diba? Aren't we being unfair here? We are presumption of regularity ito eh. Unless meron kang ebidensya, burden of proof mo na ipakita na peke yung medical certificate at yung doktor wala lisensya. Diba? That is your burden of proof because you are the one alleging that it is fake or the doctor is bogus. Diba? So, ako ganun eh. Alam ko namang maraming estudyante nag-excuse, nagdadahilan. Pero ang sa akin lang, well, para sa akin, presumption of regularity yan eh. Napaka-malicious ko naman kung lahat lang na estudyante nagpapa-excuse sa akin, sasabihin ko, making an excuse. But what is really more important here is to demand that BBM should be present online. Sinabi na ng kanya abogado na merong sakit. O hanapan mo na medical certificate. Eh bakit mo pa kailang i-demand na magpakita sa iyo? 'Di ba? Doon naman ako may problema. Kasi sa totoo lang kaming mga nag-o-online na teacher. Malinaw naman sa amin na kapag ang isang estudyante kahit pa nga walang sinasabing may sakit, pag umabsent, ang presumption namin may nangyari. Kasi sa panahon ngayon ng pandemya, marami po ang ganun yung mga nakakaramdam ng sakit physically. Meron nakakaramdam ng sakit mentally, merong mental stress dahil napapaligiran siya ng nagkaka-depression. Hindi namin pinipilit ang mga estudyanteng umattend ng online classes, hindi na po kami nagche-check ng attendance ngayon sa Lasal. Dahil nga, ganun ang assumption. That when people are sick or when their relatives are sick, they may not have even the strength to show up their face online. Tapos sasabihin yung ibang mga may sakit na nasa quarantine nakakapag-chat pa sa kanilang mga pamilya. Well, of course that could happen. But that is not the obligation. You do not oblige people to be present when they are sick. So bakit ganun yung suspicion lagi na dadayain ka o lulukuhin ka? Eh, ang nakakatawa nga nito, yung mga tao mismong nagkakamera. Natawa ako kasi minsan nakakakita ko ng mga tao. Kilala ko naman personally. They are student activists, they are workers, they are labor leaders, they are very progressive, they are woke. Gusto nila magkaroon ng compassion sa mga nagkakasakit. At sa mga tao in general. Kahit wala kang sakit, but just the feeling of being depressed by what's happening around you. That you have to be more understanding about
the kind of work that they give you, the quality, the timing, whether they submit submit according to deadline, whether they attend your classes. Ito yung mga tao na nakikiusap sa sistema na kung pwede magkaroon ng mga quarantine leaves, magkaroon ng mga academic breaks, mag-break, huwag munang magturo, huwag munang umattend ng classes. Dahil nga sa ganitong sitwasyon. Kaya nga kami sa Lasal, wala na kaming deadlines, you know. There was even a time na walang binagsak. Ang Ateneo din Manila, there was a time, di ba, meron silang na hindi sila nagbagsak na mga estudyante. Di ba? Wala silang, lahat nila ipinasa. Di ba? May ganung klase ng concessions na bibigay ka for compassion. Dahil kahit nung walang maipakita sa yung medical certificate, ang assumption natin ng mga tao stress because of what's happening around you. So that was my premise when I become more understanding about Bongbong Marcos. Someone who is sick and whose headquarters had a lot of cases of COVID-19 must be given that kind of leverage, that kind of benefit of the doubt, even if he is a Marcos. Because after all, hindi to issue ng politika, issue to ng compassion. Issue to ng compassion na binibigay natin sa lahat sa atin dahil sa panahon ng pandemya na mahirap ang buhay, mahirap pagkakaintindihan. Kung willing ka lang i-grant yan sa mga tao, pero pag kay Marcos na hindi na pwede, then dapat i-check mo ang yung biases. I-check mo ang consistency ng pagiging woke mo. Baka naman for show lang yan. Okay? Now, contrast that to what Mrs. Robredo did, what Leni Robredo did. Paano mo bibigyan ng excuse ang isang tao na nagkamali na parang hindi nga lumabas para i-correct yung pagkakamali? Narinig naman natin siya nung make ng correction na, oops, sorry, tao lang, nagkamali lang po, hindi naman po pala nerve, vein pa lang, ibig mo sabihin at hindi naman pala tourniquet, kundi arm splint. Nalito lang po ako. Meron ba ganong klase ng nilabas? Hindi. In fact, in the same tape din, nag-double down pa siya doon sa kanyang lie about her video about the 4 times 40 is equal to 1,600 error being spliced. So, how can you say na I'm biased because I criticize Robredo on one side and then I justify Marcos? Ibig sabihin ba, porque I criticize Robredo for that, mananahimik na ako kay kailang nakarapat-dapat naman at based on fairness and justice that I need to also explain on the side of Marcos? Let me tell you this, kung nabaligtad yan. So kung si Bongbong Marcos ang nagsabi na tinurukan siya sa nerve at gumamit ng tourniquet para may immobilize ang kanyang suwero, babanatan ko rin siya, titirahin ko rin niya, maniwala ka. At kung si Leni ang nagkasakit at hindi nag-appear sa isang, proceeding, ipagtatanggol ko rin siya. Hindi ko na kailangang i-justify ang sarili ko kasi matagal na marami beses ko nang ginawa yan. Hindi ako katulad ng iba dyan na sinususpindi ang kanilang reason pag ang pinag-uusapan na ay yung kampihan sa politika. Kasi sabi ko nga, huwag niyong pangunahan, wala pa akong desisyon kung sinong iboboto. At kahit si Bongbong Marcos din didepensa ko, sa ngayon, hindi ibig sabihin ay nakalimutan ko na yung mga issue ko laban sa kanya. O sige po, nandiyan na lamang. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil yan ang sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, haplos ko inyong mga puso at nakapagpabago ako sa inyong mga pananaw sa buhay, lalo na sa mga usapang politikal. Dahil sabi po sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. So ito po si Professor Tonton Contreras. Nagsasabing, paki-follow po at paki-subscribe sa aking YouTube channel. Madali lang pong gawin yan. Dito po, dyan sa baba na yan, meron dyan subscribe. Pagpindot na lang. At ingat-ingat po tayo. Magdasal, mag-ingat, at labanan natin itong COVID-19, itong Omicron. Lilipas din ito. Sige pa. Hanggang muli sa susunod. Magandang araw sa ating lahat. Ingat po tayo lagi. Next time.